ako ito, huwag kayong matakot. Mateo Kabanata 14 talata 22 hanggang 33. Ngunit agad nagsalita si Jesus sa kanila at sinabi, "Magalak kayo, ako ito, huwag kayong matakot." Ang takot ay isang bagay na nararanasan ng bawat tao. Anuman ang edad, kalakasan, o kahit ang pananampalataya. Maraming bagay ang ating kinatatakutan. Ang mga mag-aaral, natatakot mabigo o hindi magtagumpay sa hinaharap. Ang mga magulang, natatakot na hindi makapaglaan para sa kanilang pamilya. Ang mga manggagawa, natatakot mawalan ng hanap buhay. At ang mga mananampalataya, natatakot sa pagtanggi, sa pag-uusig, o sa mga bagay na hindi nila alam kung ano ang mangyayari. Minsan, dumadating ang takot kapag hindi natin maintindihan ang nangyayari. Kapag biglang nagbago ang takbo ng ating buhay. Kapag dumaan tayo sa bagyong hindi natin kayang pigilan. Gaya ng mga alagad na mga bihasang mangingisda. Ngunit nang sila ay nasa gitna ng dagat, hinahampas ng malalakas na alon. Inakala nilang multo ang kanilang nakita. Ang takot ay kayang baluktutin ang katotohanan. Madalas, nakikita natin ang panganib sa lugar kung saan naroon pala ang presensya ng Diyos. Tunay na nasa gitna sila ng unos. Sabi ng kasulatan, ang daong ay nasa gitna ng dagat, hinahampas ng mga alon. Madaling dumating ang takot kapag pakiramdam natin ay wala tayong kontrol. Kapag madilim ang paligid. At kapag pakiramdam natin ay nag-iisa tayo. Ngunit pansinin, ginagawa nila ang ipinag-utos ni Jesus. Siya mismo ang nag-utos na sila ay sumakay sa daong. Subalit kahit ganoon, dumaan pa rin sila sa unos. Kaya tandaan, ang pagsunod kay Kristo ay hindi nangangahulugan na wala ng takot o pagsubok. Minsan, nasa gitna tayo ng unos, hindi dahil tayo ay sumuway, kundi dahil tayo ay sumunod. Huwag mong isipin na kapag may unos, wala na ang Diyos. Madalas, ang unos ay tanda na nasa lugar ka kung saan nais kang ilagay ng Panginoon. At dumating si Jesus sa kanila, lumalakad sa ibabaw ng dagat. Sa mismong bagay na kanilang kinatatakutan. Ang akala nilang multo ay ang presensya pala ng Diyos. Sinabi niya, "Ako ito, huwag kayong matakot." Ang lunas sa takot ay hindi tapang. Ang lunas sa takot ay si Kristo mismo. Kapag binubulag ka ng takot, tumingin kang muli. Baka si Jesus pala ang nasa gitna ng iyong unos. Madalas, nagpapakita ang Panginoon sa mga bagay na kinatatakutan natin. Upang mas lalo tayong matutong magtiwala sa Kanya. Sinabi ni Pedro, "Panginoon, kung ikaw nga, utusan mo akong lumapit sa iyo sa ibabaw ng tubig." Sabi ng takot, "Manatili ka sa daong." Ngunit sabi ng pananampalataya, lumabas ka at lumapit kay Jesus. Ang pananampalataya ay hindi agad tinatanggal ang takot. Ngunit nagbibigay ito ng lakas upang kumilos kahit natatakot. Nais ng Diyos na lakaran natin ang mga bagay na dati ay kinasisidlan natin. Nagsimulang lumubog si Pedro nang tumingin siya sa malakas na hangin. Muling bumabalik ang takot kapag nawawala ang ating tingin kay Jesus. At napupunta sa mga problema sa paligid. Ngunit agad iniunat ni Jesus ang kanyang kamay at sinagip siya. Ang biyaya ng Diyos ay mas mabilis kaysa sa ating pagkalubog. Kahit tayo ay nagkukulang sa pananampalataya. Si Jesus ay hindi nagkukulang sa pag-ibig. Itinataas niya tayo kapag ubos na ang ating lakas. Ang takot ay likas sa tao, ngunit ang pananampalataya ay sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Ang pagkakaiba ng paglubog at pagtindig ay nasa kung saan tayo nakatingin. At hanggang ngayon, sinasabi pa rin ni Jesus sa bawat pusong puno ng takot. "Magalak ka, ako ito, huwag kang matakot." Kapag kumatok ang takot sa pintuan ng iyong puso, magtiwala ka lamang at sumunod sa salita ng Panginoon. Tandaan mo, si Jesus ay nariyan kasama ka at di ka iiwanan.